Ito ang reading mo, Sagittarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kaya nang bahala magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Six of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, iniisip mong lumipat ng lugar or ng tirahan. Some of you, dun yung unti-unti ka nang nagiging okay sa mga pinagdaanan mo. Or marami kang pinagdaanan na alam mo ngayon na nag-heal ka na. Ang mensahe ng card mo, kung ano yung gusto mo sa buhay, walang makakapigil sa'yo. Kasi pag passion mo, gagawin mo lahat para makuha yung goal mo. And, iyon yung isa sa talagang motivation mo. Kung ano yung nakikita mo na nag-i-enjoy ka, yun yung bibigyan mo ng panahon. Kung hindi ka magiging masaya dun sa ginagawa mo, hindi mo na bibigyan yun ng oras. Ipapagpatuloy mo lang kung masaya ka at nakukuha mo yung gusto mo. Pero kung wala ka ng interest dun sa isang sitwasyon or bagay, much better na iniisip mong huminto na lang. Kasi kung hindi ka magiging masaya, para ano pat, ipapagpatuloy mo yung isang bagay na alam mong nagsasayang ka lang ng oras. Mayroong ditong nagpapalungkot sa'yo ng sobra-sobra. Or some of you, dun yung na-stress ka, nadidepress ka. Kasi may mga bagay na hindi mo inaakala na mangyayari at masyado na dinamdam mo yun. Lahat ng oras mo binibigay mo na dun sa trabaho, hindi mo na nabibigyan ng time na tama yung sarili mo sa mga gusto mo. Kasi iniisip mo, kailangang magtrabaho na magtrabaho dahil para din sa'yo yun. At dun sa mga taong mahal mo. Iniisip mong ayusin yung loob ng tahanan mo or meron ka ditong aayusin. Something na pagkakagastusan. Pwede nagpapagawa ka ng tahanan or pinapaayos mo yung bahay mo. Some of you, meron ditong darating na pagtutulungan around sa trabaho. Nagiging masaya ka dahil sinusuportahan ng mahal mo sa buhay kung ano yung gusto mo. Some of you, may darating dito na magpapasaya para sa'yo. Feeling mo nag-iisa ka eh. Hindi mo masabi kung ano yung nararamdaman mo. Kasi may sitwasyon dito na nararamdaman mong iniwan ka. Or some of you, nabibitin ka sa panggastos. Kasi meron ka ditong pinaglalaanan. Or na-over budget ka. Masaya ka dun sa freedom mo na meron ka ngayon. Kasi na-enjoy mo eh. Ayaw mo yung pinipigilan ka. Gusto mo nagagawa mo yung gusto mo. Some of you, iniisip mo na makuha ko ano yung goal mo or na-achieve mo yung gusto mo. Clarify natin ang Queen of Wands.
Eight of Pentacles and Ten of Cups. I feel like andun yung pagsusumikap mo because passion mo yun. Masaya ka sa kung ano yung ginagawa mo. And masaya ka rin na nakakatulong ka dun sa mahal mo sa buhay, na ibibigay mo yung pangangailangan nila. Clarify natin ang Nine of Swords. King of Cups and Nine of Swords. I feel like yung puso mo kaya nagiging malungkot dahil may mga naaalala ka sa nakaraan na nagbibigay sa'yo ng sobrang sadness. Kasi andun pa rin yung puso mo dun sa taong minahal mo. Hindi mo makalimutan yun. And hindi mo alam kung paano mo gagawin na makalimutan yung taong minahal mo na yun ng ganong kadali. Clarify natin ang Three of Pentacles. King of Swords and the Magician. I feel like andun yung alam mo kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon or merong nagbibigay sa'yo ng magandang advice dun sa sitwasyon na meron ka ngayon. Pwedeng merong pinapaayos kang bahay or may ginagawa ka na pinagkakagastusan mo at merong tao na binibigyan ka ng idea na makakatulong para sa'yo. And gumagawa ka ng paraan na kaya mo para dun sa situation na meron ka ngayon. Kasi alam mo na iyon yung makakatulong at makakabuti para sa'yo. Clarify natin ang Five of Pentacles. The Fool and Strength. Meron kang pinagdadaanan dito na financial trouble. Naisip mo na wrong move yung ginawa mo. Kasi hindi mo inaasahan na malaking pera pala yung kailangan dun sa ginagawa mo or dun sa situation na yun. And natuto ka dun sa pagsubok na yun or sa na-experience mo na yun. Ngayon alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. At marami kang natutunan dun. Or malakas na yung loob mo ngayon kahit mayroon ka pinagdadaanan ngayon na nabibiting ka sa panggastos, alam mo na kaya mong gawa ng paraan. Clarify natin ang The Hierophant. The World and Eight of Wands. May bagong opportunity na darating ngayon sa buhay mo na magpapasaya para sa'yo. Minamanifest mo to na makuha dahil alam mong isa yun sa talagang gusto mo na pinagdarasal mo din sa araw-araw. Some of you, meron ditong darating na text, chat or email. May minamanifest ka dito na gusto mong makuha na opportunity na alam mong isa yun sa magpapasaya sa'yo at makapagbigay ng pagbabago sa buhay mo. Clarify natin ang Eight of Pentacles. Nine of Wands and the Chariot. Kaya andun yung pagsusumikap mo kasi sobrang dami mong pinagdaanan sa buhay. Marami kang na-experience na pagsubok before na nag-push sa'yo para magsumikap lalo sa buhay. Clarify natin ang Ten of Cups. Six of Swords and Judgment.
Iniisip mo na isa sa nagpapasaya sa'yo kung malapit ka dun sa mga mahal mo sa buhay. Gusto mong lumipat ng lugar or ng tirahan kung saan andun yung pamilya mo, andun yung mahal mo sa buhay. Some of you, masaya ka ngayon dahil andyan yung suporta ng pamilya mo palagi sa mga ginagawa mo. Or nagiging okay ka na dahil ngayon may nagbibigay sa'yo ng emotional na happiness na alam mong pangmatagalan. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Nine of Swords and the High Priestess. I feel like may mga time na iniisip mo na gusto mong ma-achieve yung goal mo. At nakikita mo na bakit ganun. Meron kang gusto pero hindi mo agad nakukuha. At na-stress ka doon, nalulungkot ka doon. Meron kang target na maabot pero hindi mo na-achieve. Some of you, iniisip mo na magkaroon ng sarili mong pamilya. Pero hindi pa binibigay sa'yo. Kaya na didepress ka. Iniisip mo na andun yung gusto mong magkaroon ng sarili mong pamilya pero hindi binibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. And nasasaktan ka doon sa mga pinagdadaanan mo. Meron kang gustong maabot pero hindi mo nakukuha. At nagpapalungkot sa'yo ng sobra yun. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Some of you, you're keeping something sa sarili mo na ayaw mong sabihin sa iba. Maaring gusto mo magkaroon ng anak na sarili mo na alam mong magbibigay sa'yo ng inspirasyon sa araw-araw na ginagawa mo. Yung makikita mo yung taong para sa'yo magpapasaya sa araw-araw. Alamin natin kung anong mensahe para sa'yo. Wanting more for others puts me into an energy of abundance. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung gusto mo na makuha, hindi ganun kadali yun eh. Kailangan mong pagsumikapan yun, paghirapan, and gawin ko ano yung kaya mo doon na maabot yung goal mo. Kung ano yung binibigay mong energy, iyon din yung dumarating sa'yo. Kung ano yung ginagawa mong pagsusumikap, syempre meron ka ding makukuha at the end. Kasi kung nakaupo ka lang buong araw, isip ka lang ng isip, nagmamanifest ka pero wala kang ginagawang pagtsatsaga or pagsusumikap sa buhay, ano yung darating sa'yo? Syempre kailangan magbigay ka ng effort mo, ng energy mo sa mga pangarap mo para ma-achieve mo kung ano yung gusto mo sa buhay. And samahan mo palagi yun ng pagdarasal para makuha mo yung gusto mo. Hindi yung nagdarasal ka, hinihiling mo sa Diyos kung ano yung gusto mo, pero wala kang ginagawang ibang paraan para makuha mo kung ano yung pangarap mo. Kailangan bigyan mo palagi yun ng energy. Kasi kung ano yung binibigay mo doon, iyon din yung binabalik sa'yo ni universe. Ano lang yan eh, give and take. Hindi pwedeng wala kang ginagawa sa mga pangarap mo para ma-achieve mo yun. Kailangan meron. May goal ka at the same time,
nagsusumikap ka para doon sa mga pangarap mo. At itong yung reading Sagittarius, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.